Naiingit ako sa inyo, sarap yung magsalita ng Bisaya, eh, no? Pwede lang mag-stay ako rin sa inyo para matutuloy ko, eh, no? Well, magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon. Shall we stand, please? Para hindi po ako maghahaba ng mensahe. Baka may tingin sa akin dito, ulan na. Yeah, so, just listen carefully. Pupusan niyo po ang book of Daniel. If you are familiar with Daniel. Did you bring your Bible? I thank the Lord, Pastor, thank you for the privilege na makatayo behind this pulpit. And this is my first time to be here in Davao. Although marami po akong members of church na taga rito, taga Davao. Okay, so kaya excited sila na pumunta ako rito. Sabi nga, it's a beautiful place. And talagang hindi lang beautiful ang place, pati mga tao. Okay, so now open with me, place your Bible in Daniel chapter 1 verse 8. Daniel chapter 1 verse 8. Just one verse, hindi po ako mahabang mag-preach. So makinig lang kayo, hahaba lang ito pag may patayo tayo. Pag may tumayong isa, 5 minutes dagdag. Okay ba yan? Okay, sige. Yeah, okay, Daniel chapter 1 verse 8. Sabay-sabay tayo. Okay, let's read together. Begin. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of fish meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuch that he might not defile himself. Now, if you are studying, Tagalog po ako ngayon, kahit hindi naman kayo Tagalog, Taglist to, if you are familiar with the story, si Daniel po rito, it might be 16, 15, or 18, 17 years old. So, mga kaedad nito. And it so happened na itong kabataang ito, they are, doon sa lugar ng Israel. Kayo muna kayo ha, bibigyan ko muna kayo ng background. Okay, mamaya naman kayo nakaupo, ako nakatayo eh. After nga tayo, pwede mo nakatayo na lahat kayo? Anong nangyari? Nang natalo sila nitong mga Babylonian sa pangunguna ni Nebuchadnezzar, so lahat ng mga matatalino, lahat ng mga malalakas, lahat ng mga bata, dinala sa Babylonia. Ang naiwan, yung mga masasakitin, yung mamatay na, yung mga pilay, at saka yung mga senior citizen. Okay? So, ang kwento, itong apat na magkakaibigan napasama na pick upin ng mga kaaway going to Babylonia. Kasama dyan si Shadrach, Meshach, and Abednego. Dito lang, ang pinaka-highlight ay si Daniel. So, pupokus tayo ngayon sa isang kabataan na ang pangalan ay Daniel. And what the Bible says is this, but Daniel purposed in his heart. Ngayong hapon, pag-usapan natin yung salitang you have a mission. You have a mission. Tayo muna tumungo, pumikit, tayo muna namanangin sa Dalip. Father, we come to your throne of grace again, Lord, today. Bless thy servant, Lord, help me to be a herald, a mouthpiece of your word. Bless the hearers, bless the heart of God. And may we request again, Lord, the presence and the enlightenment, the wisdom, and the empowerment of the Holy Spirit today. Change our lives, O God, as we study, Lord, your word. Thank you, Lord, today. Bless you po lahat ng makakapakinig. Kaya ang dalangin sa inyo, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, and please be seated. Fasten your seatbelt. Amen. Now, kung ako po tatanungin nyo, okay lang ba kayo mga nakatayo dyan, mga gandang lalaki at magandang babae? Pwede bang upo muna kayo dyan? Ha? Sige, mga kumpare ko. Yan, sit down please para komportable rin ako rito. Lalapit ako rin sa inyo maya-maya. Lalakad ako dyan para hindi kayo maduling at maya-maya para kayong pinapay-payan dyan, maaantok kayo dyan. Okay? 30 to 40 minutes, tapos tayo. Okay ba yan? Pinakita ko mga pagkain dito, siguro para sa inyo to eh. Ayan, may Richie. Panahon pa namin yan,
Okay? Okay, are you ready? Okay, sisimula na po ako. So, stay where you are. Hintayin ko lang itong ating mga kapatid na mga bagong dating. Thank you for coming. Alam niyo, excited ako mag-teach sa mga young people. Okay? Kwento ko lang muna sa inyo, background ko, naikwento ko nito kanina doon sa kabilang church. Ako po ay start nang ako'y magpastor, nang ako'y bata pa. Nag-enroll po ako sa Bible School when I was still 16 years old. Nag-aaral po ako sa Bethany, Makati. Nag-aaral po ako ng Bachelor in Theology, pero nag-aaral din ako at the same time noon ng Political Science. So, hindi ko kinaya pagsabayin yung full-time, ako ay desperadong abogado. Okay? Hindi ko kinaya hanggang sa tinuloy ko yung Bible School. But before, ako po ay dating singer. Okay? Huwag yun na sampulan. Okay. Mamaya siguro along the way. Okay? Kung familiar po kayo kay Mau Marcelo, yung nanalo sa Philippine Idol, kasama ko po siya dati. Okay? Ako po ay Kristiyano na nung ma-develop yung aking talent, nag-backslide at nag-perform sa mga panahon nating kabaret. Okay? Pub house. Kumakanta ko yung may mga gumigiling sa gabi. Pag mga lasing na, "Barang ng living ko." Mga ganong kanta niya. Mga sinauna noon. Okay? And, noon kasi, ang akala ko, ang pagiging Christian, boring. Akala ko kasi noon, ang pagiging Christian, killjoy. Tama ba ako? Kasi parang killjoy eh. Parang killjoy. Maraming bawal. No? Maraming bawal. Parang kung alin yung bawal, sa yung masarap. Di ba? Lalo ako nun, singer ako, nagko-concert ako nun. Sabi nung pastor namin, "Anak, awag ka munang mag-boyfriend hanggat hindi ka patapos, hanggat hindi ka nag-aaral." Sabi ko, KLG itong pastor na ito, pakialamero to eh. Oo eh. So, kaya nag-backslide ako. Sa pag-aakala na ang pagiging Kristiyano, killjoy. Are you with me? Kasi sa edad ko, natuto na akong uminom ng kaunting alak. Noong unang yung panahon, hindi sikat pa ang shabu nun eh. Marijuana, sigarilyo. Bakit? Kasi nag-perform ako nun sa mga combo. Kaya alam niyo naman nun, pag kumakanta ka, yung mga babaeng gumigiling na yan, may mga turok yun. Kasi makakapal na mukha nun eh. Pag hindi kakapal ang mukha nun, pag hindi may turok. Okay? So yan ang daigdig ko dati. While ako, ang aking family, espiritista kami dati. Kung di kayo naniniwala sa aswang, totoong may aswang sapagkat ang tito ko ay aswang. Okay? So, masalimot ang buhay ko. Ha? Isang singer na ang pamilya ay espiritista. Kami ay bumubuhay, kami ay pumapatay. Pag di ka namin kaya ng harapan, kulaming kita. Okay? Okay ba yan? Kasi matuto? Wag, sa demonyo yan. Okay. Now, so noon, ang pagkaakala ko, ang pagiging Christian, boring. Ang pagiging Kristiyano, killjoy. Kaya noon, inaanyayahan ako sa church, sabi ko, ayaw ako dyan. Ang hirap eh, ang daming bawal. Pero, akala ko kasi noon, di sarap na nagko-concert ka, may mga girl na lumalapit sa'yo, may nagbibigay ng bulaklak sa'yo. Akala ko noon, ang saya-saya pala noon. Oo. Okay? Are you listening? Amen? Now, listen carefully. Kagaya din po ni Daniel, na doon sila sa Israel, pagdating nila sa Israel, sinakop sila ng Babylonia, sa pangungunan Nebuchadnezzar, kinuha yung mga matatalino. Alam niyo naman ito sila Daniel, Sadrach, Meshach, and Abednego. Ito yung mga Kristiyanong matatalino. Naniniwala ba kayo ng mga anak ng Diyos matatalino? Amen? Naniniwala ba kayo ng mga anak ng Diyos magaganda? At magagandang lalaki? Ako po ay hindi naniniwala sa taong pangit. Walang taong
pangit. Ang tawag ko dyan, unique. Alam niyo kung bakit unique? Ikaw ay may kahawig, ikaw ay may kagaya, pero ikaw lang ang may pagmumukhang ganyan. Unique ang tawag doon. Ang galing ng Diyos, ano? Hindi ba kayo namamang sa Diyos? Imagine sa dami natin ito, hindi tayo magkakamukha. Ang galing ng Panginoon, ha? Hindi tayo pinapili. Sabi ko nga sa church may 3 bagay tayong hindi pinapili ng Panginoon. Number 1, hindi kayo pinapili ng inyong magiging mga magulang, ng inyong parent. Hindi na nasa tiyan kayo ng nanay nyo, sabi ng nanay nyo, anak, mamili ka na ng magiging tatay mo, si Erap, si Leonardo DiCaprio, o sino. Wala. Nung ilabas ka, yan na yun. Kung ano yung parent mo, yan na yun. Amen? Pangalawang, hindi ka pinapili yung pagmumukha mo. Hindi nasa tiyang ka, anak, gusto mo ba si Aga Mulak ang kamukha mo? Gusto mo si Piol Pascual? Wala, no? Hindi ka pinapili ng ganon. Nung ilabas ka ng nanay mo, ayan na yun. Ibig mong sabihin, Pastor, itong mukhang ito maganda. Yes! Bagay yan sa'yo. Pastor, yung ilong ko parang putik lang at tumalsik Bagay pa rin yan sa'yo. Kasi kung tumangos yan, hindi na bagay yan sa'yo. Makikita nyo ang kagalingan ng Panginoon sa buhay natin. We are fearfully and wonderfully made. Magaling ang Panginoon sa buhay natin. Kanya nga lamang minsan, hindi natin to nakikita. Akala kasi natin, ang buhay sa Panginoon boring. Akala natin killjoy. Dito po si Daniel, pagdating niya doon sa lugar ng Babylonia, may maobserbahan kayo. Kaya tingnan niyo sa Bible ninyo. Ang unang-unang ginawa sa kanila, ayon dyan, pinalitan ang kanilang pangalan. Ikikwento ko na lang sa inyo, basahin nyo na lang kasi hahaba tayo ito. Ang unang ginawa sa kanila, pinalitan yung pangalan, di ba? Misael, ang ginawa ko ano din Tingnan nyo ang mga pangalan nila, Isahin natin. Okay? Si Azariah, ginawang Abednego. Si Misael ay ginawang Meshach. Okay? At yung isa ay si Shadrach. Si Hananiah. So makikita ninyo, pagpunta nila agad doon sa lugar ng Babylonia, pinalitan agad, number 1, identity nila. Maobserbahan nyo ba kayo mga kabataan, Kristiyano kayo dito pagpunta nyo sa church. Pero maobserbahan nyo, pagpunta nyo sa eskwelahan, paglabas ng church na ito, ang gusto ng mundo, paltan ang identity ninyo. Pag sinabing identity, ang Kristiyano, ang buhok, Kristiyano. Wala nang amen. Iba po ang buhok ng Kristiyano. Magkaiba po yung wala ng buhok. At talagang natural po yun. Okay? Iba po ang buhok. Ay, pasensya kayo. Medyo kung tamaan kayo Ikaw ngayon. Para mabago. Ang tamang espiritu, pag tinamaan, hindi nagagalit. Natutuwa. Sumisigaw ng amen yan. Aaron! Ako yun! Okay? Iba po ang buhok ng Kristiyano. Ang Kristiyanong buhok, hindi yung kung ano-ano ang kulay. Hindi yung may parang pinya rito. Okay? Ang Kristiyanong babae, hindi yung nagdadamit ng spaghetti. Magaling na kayo sa akin? Hindi na kababalik dito. Okay, amen? Iba po ang identity ninyo. Ang Kristiyano, hindi yan magulo, hindi yan nagdadamit ng damit mundo. Iba yan, ang bit-bit niyan, hindi laging tablet at laptop. Ang bit-bit niyan minsan, Bible. Pag yan nagsalita, may mga verses. Natindihan niyo po ba? Pero, paglabas niyo sa church na ito, ang gusto ng mundo, iibahin yung inyong identity. Pwede naman daw na Kristiyano ka sa church pero unbeliever ka sa labas Hindi pwede yun. Hindi pwedeng
napapanood niyo ba yung sa TV, yung doble cara? Yung kalahati lalaki, kalahati babae. Napanood niyo yun sa TV? Dito, Regine Velasquez. Dito, Jose Maricha. If you love me. Tapos babago naman dito. Hindi pipiling ganun ang Kristiyano. Dapat, kahit nasaan kayo, nasa bahay, nasa church, nasa school, nasa laruan, ang Kristiyano, Kristiyano. Pero ang gusto ng demonyo, baguhin ang inyong identity. Kaya kung sino-sino ginagaya ninyo. Okay? Nakikinig po kayo? Amen. Alam nyo, mas magandang lalaki pa rin kayo mga lalaki na ang gupit ninyo ay gupit lalaki. At kayo naman mga babae, magpagupit kayo ng gupit babae. Pagtalikot nyo, dapat mukha kayong babae, hindi mukha lalaki. Nauso kasi unisex eh. Okay? Nakuha niyo po ba? So, ang unang babaguhin sa inyo, identity. Kaya, dapat kayo dumadalo sa church, nakikinig kayo ng mensahe, para alam ninyo ano ang tamang itsura, tamang ayos, tamang buhok, tamang pananamit ng isang Kristiyano. Upang pag lumabas kayo, Kristiyano pa rin. Hindi yung Kristiyano, haba-haba ng pagdalo sa church, pero pag lumabas kayo, short na short pa. Labas ang bato. Labas ang pangbato ng mangga. Hindi dapat ganoon. Huwag ninyong iibahin yung inyong identity. Yan ang purpose ng demonyo sa buhay ninyo eh. Tama po ba ito? Okay. Identity pa lang yan, ha? So, ano mo nang binago? Pangalan. Identity. Oh. Kaya kita nyo ngayon, kahit sa mga music, iba ang music sa church, iba ang music sa labas. Ako, yan ang linya ko. Alam niyo ba na ang music kaya kayong paiyakin? Kaya rin kayong pasayahin. Alam niyo ba na ang music ay powerful? Kung anong inyong pinapakinggan, yan kayo. Tingnan mo yung mga sawi dyan na kapitbahay. Yung mga sawi, yung mga iniwanan ng asawa, tingnan yung mga kinakanta niya, puro Imelda Papin. Puro asin. Ayaw ko na ang manalampi. Nasasaktan ang damdamin. Ayaw ko nang mangarap. Bakit? Desperado eh. Makikita niyo sa uri ng kalalagayan ng tao yung kanyang inaawit. Pero kapag ang inaawit niyan, yung mga awiting Kristiyano, halata mo yan. Spiritual yan. Pero kapag yan ay lalaking naglalakad at naka-headphone at anong paking mo? Sa long hair ko. Tapos ka. Iba, may mission kayo kung bakit kayo naandito ngayong hapon na kayo ay gagamitin ng Panginoon paglabas ninyo. Iba kayo sa bahay, magtataka nanay at tatay nyo, anong nangyari sa batang to? Bakit nag-iba ugali nito? Dati tamad, ngayon nagsisipag. Dati pusa at aso naghuhugas ng plato. Ngayon masipag. Bakit? May mission kayo para madala ninyo yung mga magulang ninyo. Kasi hindi nyo silang madadala kung wala rin namang pagkakaiba. Are you listening? Dapat maiba kayo. Minsan yan ang unang aatakihin sa inyo, identity ninyo. Yung pagkakakilala ninyo. Kaya again, iba po ang Kristiyano. Number 2. Bilis natin ha. Okay? Number 2. Not only identity. Number 2, yung tinatawag nating testimony. Basahin nyo na lang ha. Pinaiinom sila at pinakakain sila ng pagkain ng mga Babylonian. Nabasa niyo? Bakit ayaw ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego na kainin yun? Una, alam nila na yun ay inialay sa Diyos-Diyosan. Pangalawa, yung pagkain na yun kasi ay umaapekto sa kanilang katawan at sa kanilang isip. Naiintindihan niyo po ba? Ayaw nilang kainin yun kasi
Pag nangyari yun, iba kasi yun. Saan ka ba nakita Kristiyano? Lumalaklak ng alak. Pero meron. Amen? Number 2, ang gustong ibahin ng demonyo o ng mundo sa inyo, not only identity but your testimony. Iba kasi pag may maayos kang testimony sa bahay. Say amen? Diba? Kaya mga kabataan, pag kayo'y dumadalo rito at napakinggan niyo ang mensahe ng inyong pastor at ito'y kinakailangang mabago ang buhay ninyo, hanggang bahay pag-aralan ninyo yun. Maging iba yung inyong patotoo na pamula nang ang anak ko ay sumimba dyan sa church na yan, nag-iba ang buhay niya. Nag-iba siyang kumilos, iba na siyang manalita dati. Parang mga Texas at parang mga aso at pusa sa bahay. Pagkaharap ang pagkain, nag-aagawan sa ulam. Nagpipray nga, pero naghahatakan ng ulam. Nagtataka sila. Bakit ngayon, bago ka kumain, nagpipray ka na? Dati pagkatapos mong dumighay sa kakananalang, I thank you, Lord. Ngayon, iba na. Bago ka kumain, nagpipray ka na, thank you, Jesus, sa pagkain ito. Pag-gising mo, wala ka ng ulam. Gaganyanin kayo. Nagtataka sila. Anong nangyari? Bakit ang anak ko nagkaganito? Kaya nung una, pagbabawalan ka. Pero later on, mapapansin nila, abay, dapat tayo sumama sa kanya. Nag-iba ang buhay ng batang ito. Testimony, napakahalaga yan. Number 3. Not only testimony, number 1 is what? Identity. Number 2 is what? Testimony. Number 3 is ideology. Ideology. Ideolohiya. Pananaw. Alam niyo ba na ang pananaw ng Kristiyano iba na? Nag-iiba yan. Tingnan niyo kayo. Pag kayo po ay nagtapat sa church na ito, iibahin ng salita ng Diyos ang buhay niyo. Nagtataka kayo. Sabi nga nung mga tinuruan ko sa loob ng Muntinlupa, 3 years ako doon nagturo. Meron doon isang 5'11" ang katawan pagkalaki-laki. Tapos may tattoo siyang sawa na nakapulupot sa katawan niya. Sabi niya, alam mo mga pastor, na nung nasa labas ako ng bilangguan, ang Bible, pinupunit ko, dinadakot ko yan, at pinagdadakot ng ebak ng anak ko. Sabi ng anak ko, tapos pabato ko sa kapitbahay, ano. Wala akong respeto. At sabi nila, pastor, pinilit kaming baguhin ang lipunan, pinilit kaming baguhin ang kamag-anakan, pinilit kaming baguhin ang rehas na bakal. Walang bumago sa amin, pero nagtataka ako nang binasa ko at nakilala ko si Kristo, nag-iba ang pananaw ko sa buhay. Nagkaroon ako, pastor, ng prinsipyo. Alam niyo ba kung ano yung prinsipyo na yan? Ang prinsipyo, ito yung kakayanan na wala ka pa man doon, alam mo na ang pwedeng mangyari. Kasi minsan, nangyayari lang yan pag matanda na. Kaya anong kanta mo? Kung maibabalik ko lang. Sayang. Di ba? May kanta tayo. Ano ba yan? Kung natapos ko ang aking pag-aaral, tisim sana'y mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayabang. Sa panaginip lang pala may pagdiriwang. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Alam niyo katang yan? Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang pala. Ayun. Panaginip lang pala yun. Iba po, kasi ang Bible is the same yesterday, today, and tomorrow. Anong ibig sabihin? Wala pa man ako doon sa pagtanda ko. Wala pa man ako doon. Parang alam ko na ang mangyayari sa akin sapagkat sabi ng Bible, ito ang pwedeng mangyari sa akin doon pag ito ginawa ko. That is principle of the Bible. Kaya ang Kristiyano, nag-uunti-unting nagkakaroon ng prinsipyo.
nagsisimula siyang magsipag mag-aral, hindi muna nagbo-boyfriend. Ulitin ko. Hindi muna nag-girlfriend. Alam nyo, madali lang mag-asawa. Alam nyo, minsan, natural man mga humanga, mga lalaki, tingin sa akin. Ay, hindi makatingin sa akin eh. Natural lang humanga. Lalaki kayo eh. Ang masama humanga ka sa kapwa lalaki. Okay? Mga babae, hindi masamang humanga. Kaya lang, hanggang doon lang muna. Kasi, kinento ko kanina sa church, meron kaming kasunduan ng mga young people ko. Kasi sabi ko sa kanila, tatandaan niyo itong mga lalaki. Walang pangit na lalaki pag bumaba sa bagong kotse. Okay? Tandaan niya, walang pangit na lalaki pag bumaba sa bagong kotse. Madaling mag-asawa. Kahit yung bukas, meron eh. Tama ba ako mga nanay? Makita niyo, nakasatangon niyo na. Madaling gumawa ng mali. Pero yung lumabas at magsisi ka sa uli, ito ang kagandahan ng may church. Ito ang kagandahan ng may Bible. Alam mo na ang possible na mangyayari sa iyo sa hinaharap kasi may Bible na. Sinabi ng Bible na pag ito dinaanan mo, ito ang mangyayari sa iyo. Yun ang maganda. Pangalawa, makikita niyo pang ideology dito sa Bible. Napapansin niyo ba, minsan, may mga kamag-anakan kayo, ang buhay nila sira-sira. At kung minsan, mapapansin niyo, yung buhay niyo rin, yun din yung tinatahak yung buhay. Sira-sira din ang abutin niyo. Nag-iiba na kayo. Kaya imagine niyo mga kapatid, sa lahat ng lahi namin, ako lang ang nakatungtong at nakagraduate ng college. Ha? Hindi ho ako lumaki sa tabi ng nanay at tatay ko. Hindi nga masyado lumaki. Okay? Ang mother ko, palibasa ang tatay ko, spiritista, ang nanay ko, suganera. Imagine ninyo, hindi naman kami magkabitin nyo. Pag nagkita ang tatay at nanay ko sa bahay, lumilipad ang KKK. Kasirola, Albero, Kawali. Ganon ang ori ng pamilya namin. Ang sabi ko, paano maiiba ang buhay ko? Paano maaayos ang buhay ko? Paano magkakaroon ng magandang destiny ang buhay ko? Alam niyo, dininig ako ng Diyos, nakilala ko si Kristo. At si Kristo pala ang babago ng buhay kasi hindi mo kaya baguhin yung sarili mo eh. Mahirap. Gusto mo bumait, hindi mo magawa. Ito yung sabi ni Andrew eh. Mahirap. Kasi magpapakatino ka, andyan ang barkada. Magpapakatino ka, andyan ang bisyo. Wala ka nang mapuntahan. Anong gusto mo? Mag-iisa ka. Di ba? Pero salamat sa Panginoon, nang makilala natin si Kristo, unti-unti, nagkakaroon ng direksyon at nahuhubog ang buhay ninyo at saan man kayo dalhin. Sa school, sa trabaho, saan man, sa laruan, magiging kagaya kayo ni Daniel na hindi kayo kayang akitin, hindi kayo kayang guluhin. Bakit? Alam ninyo kung ano yung tama, tatayuan, at alam ninyo ang pwedeng mangyari sa inyo pag ginawa niyo. Yun ang napakahalaga sa inyo, mga young people. Kaya napakahalaga na kayo dadalo sa ganitong pagtitipon. Netitin niya? Yung iba kasi mas gusto pang matulog sa bahay. Okay? Now, last. Sa last na tayo? Pupunta po kasi tayo sa salitang, you have a mission. Ano ang inyong mission? Kung ganon. Sabi ni Daniel, Daniel purposed in his heart. Now, papaano ninyo maaayos sa sarili ninyo? Una, magsisimula kayong magdesisyon ngayong hapon. Pastor, gusto ko pong maiba yung buhay ko. Pastor, gusto ko pong magkaroon ng magandang kinabukasan ng buhay ko. Kapatid, young people, walang ibang gagawa yan sa tulong ng Panginoon kundi ikaw. Magpapasya ka. Ang buhay ay punong-puno ng pagpapasya. Hindi yung napapakinggan niyo ba yung sa radyo? Marahil ito, ang palad ko. Napapakinggan niyo? Siguro ito kapalaran ko. Siguro yan ang lalaki talagang para sa akin. Panukuhan mo. Hindi. Yan ang pinili mo. Kaya ka ganyan.
Therefore, kung anong klaseng pagpili meron kayo ngayon, yon ang magiging bukas nyo. Ang maganda kung pipili kayo ngayon na kasama si Kristo, gagabayan kayo ng pastor ninyo, sasamahan kayo ng church at banal na espiritu, tutulungan kayo, mag-umpisa lang kayong magpasya ngayong hapon. Pastor, mag-aayos ako ng aking buhay. Kung ang nanay at tatay ko'y magulo, kung ang mga kapatid ko'y walang direction, kung sila ang paligid namin ay walang kaayusan, but today, I will start with Christ and say, Lord, ibahin mo buhay ko. Pwede yun. Daniel purposed in his heart. It start with decision. Start today. Start today. Kaya kung meron kayo na mga gawit pang mali, may mga dapat kayong alisin. May mga dapat kayong baguhin. Ngayon na yan. Simulan nyo ngayon. Amen? Kung may buhok kayong mali ang tsura, ayusin nyo na ngayon. Pag uwi nyo, aayusin nyo yan. Magmumukha kayong Kristiyano. Amen? Yung mga spaghetti na yan, sunugin nyo na yan. Pastor, sayang naman. O pwede, sa kwarto mo lang suotin. Hindi yan sa labas ng bahay. Okay po ba? Now, ano ang inyong misyon? Ang inyong misyon, magsisimula sa inyo ngayon ang pagbabago, magsisimula ngayon sa inyo makikita si Kristo, magsisimula sa inyo ngayon na magkaroon kayo ng mga pananaw at prinsipyo. Pag nangyari yun, ano magiging misyon nyo? Makikita kayo ng pamilya nyo. Makikita kayo ng mga kamag-anakan nyo. Makikita kayo ng mga kabarkada nyo. Ang resulta nun, madadala nyo sila sa Panginoon. Hindi bagat napakasarap isang araw na kung bumalik man ang Panginoon at tayo man ay umakyat sa langit, sabihin sa inyo ng Panginoon, welcome thou good and faithful servant. Are you listening? Upang dating mo sa langit, sabihin sa inyo ng Panginoon, pasok! Bakit siya, Lord, welcome daw, good and faithful? Ay, hindi ka man naging faithful sa lupa eh. Kasi ipasok ka lang. Di ba, sarap? Amen? Ako po'y nangarap. Nangarap ako. Kaya ang plano ko sana nun maging Japayuki. Nag-training ako ng 6 months para magkumanta sa Japan. Alam niyo mga kapatid, yung pinapangarap ko na maayos na buhay, ibinigay ni Kristo. Sa tamang panahon, nakapag-asawa ko. Nangarap ako, siyempre, dapat maganda yung asawa mo. Pangit ka eh. Para pag lumabas naman, medyo may tsura na may anak mo. Ang bunso ko po ay kambal. 13 years old na. Meron na po akong accountant na nag-aaral ngayon. Nung nasa loob ng tiyan, yung kambal ko, nagtatalo kami ni Mrs. Pastor, sino ang kamukha? Kambal eh. Sabi ng misis ko, ako. Sabi ko ba hindi yung papayag? Ako siyempre. Alam niyo na lumabas, hindi siya identical. Fraternal. Eto, masaya. Yung isa, kamukha ko. Yung isa, kamukha ng nanay. At ito pa matindi, may sense of humor ang Panginoon. Kasi mas matangkad yung misis ko sa akin eh. Yung kamukha ko, matangkad. Yung kamukha ng nanay, panda. Galing ng Panginoon. Pero alam niyo, ang ganda naging buhay natin. Nagkaroon ng direksyon. Yung mga kapatid ko, hanggang ngayon, lasinggero. Pagkatapos magtrabaho, punta sa Sabado nights. Yung iba, hiwalay. Yung mga tita at tito ko, magulo. Pero kami, maayos. Ako po, bunso. Pero pag may problema sila, ako tinatakbuhan nila. Pastor, pwede po bang pumunta kayo dito? May problema kayo. Ang ganda na nangyari sa buhay ko. Nang hindi ako nag-start na magpasya noon, hindi ako nagsimulang sumunod noon. 17 years old, sumunod ako kay Kristo. Nagpastor ako na 17 years old. Ngayon, 22 years na akong pastor. 40 years old pa lang ako. Biyaya ng Panginoon, inayos ng Diyos ang buhay ko. Saan ako nakarating? Nakarating ako ng Sydney. Nakarating ako ng Vietnam, ng Hong Kong. Ang dami ko nang narating. Yung mga pinapangarap ko, ibinigay ng Panginoon. Wala palang imposible sa Panginoon. Basta susunod ka lang at magpapasakot ka. Walang taong nangarap na mapasama ang buhay niya.
Walang taong nagnais ng kanyang pamilya ay wasak. Pero yan lahat ang destiny ng bawat isa sa atin kung di tayo babalik kay Kristo. Si Kristo ang kasagutan ng bawat isa sa atin. Mga kabataan, ngayong hapon, pwede kayo magpasya kagaya ni Daniel. Daniel, purpose in his heart. Hindi ako pahahawa. Aayusin kong buhay ko. Magpapakatino ako. Magiging iba ang buhay ko kaysa sa mga kapatid ko. Willing ba kayo niya? Are you ready? Shall we stand? Tungo tayong lahat. Pikit tayo. And while the piano is playing, habang tayo nakapikit ngayong hapon. Alam niyo, ipinangako God's promise to us that where two or three are gathered together in His name, the Bible says, there am I in the midst of them. Kasama natin ngayon ang ating Panginoon, pangako niya, mga kabataan, mga kapatid. At hindi pa huli ang lahat. Alam ko minsan nakakadanas kayo ng kahirapan. Alam kong iba sa inyo may struggle sa bahay. Alam kong iba sa inyo na alaala nyo, nanay nyo, tatay nyo, hiwalay. Alam ko hindi kayo magkakasundo ng iyong mga kapatid. Wala kang direksyon. Ngayong hapon, pwedeng maiba ang buhay mo kung iibigin mo. Si Kristo ang kasagutan. Ngayong hapon, magsisimula ka. Daniel purposed in his heart. Pwede bang maging kagaya ka ni Daniel? Magpapasya ka ngayong hapon. Pastor, ibibigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Gusto kong ito'y maging maayos. Gusto kong maiba. Gusto kong maayos ang aking pamilya. Nasasaktan ako, Lord, pag nakikita ko ang mama ko at papa ko, paano sila mag-away? Lord, baka pwedeng ayusin mo, gamitin mo ako, Lord. Ngayong hapon, magpapasya ako. Bigyan niyo po ako ng kalakasan na ako ang gamitin para maayos ang pamilya ko. Kung ganyan po ang inyong mga panalangin, young people, mangangako ka sa Panginoon ngayong hapon. Lord, hawak mo ang buhay ko. Ipagtitiwala ko ito sa inyo. Meron po ba? Inaanyayahan ko kayo kung ganyan ang inyong panalangin. Hindi na po kayo niya lumuhod, pero lalapit kayo rito sa unahan. Gagawa kayo ng sarili niyong altar. Sige po, halika kayo, huwag kayong mahiya. Halika kayo, halika kayo. Sige po, lapit kayo kung kinakailangan. Huwag kayong mahiya. Come on, meron po ba? Halika kayo, hindi kayo sanay niya. Gagawa kayo ng pagpapasya. Amen, nakita ko po. Sige po. Kinausap ka na pa, hindi po ako maghahaba. But come on, let's forward. And make the personal decision. Meron pa po ba? Halika kayo, huwag mo kayong mahiya. Lapit po kayo rito. Come on, halika kayo. Lapit dito, magkaklaging tayo. Halika kayo. Amen. Meron pa po ba? Halika kayo. Halika kayo. Pastor, nahihirapan ako sa identity card ngayong hapon. Tulungan po ninyo kapag praying ako. Marahil ganyan ang panalangin. Meron pa po ba? Nakita ko na po. Amen. Meron pa po ba? O marahil meron pong mga nanay at tatay na nakakadinig po ng tinig na ito. Kapatid, si Kristo ang kasagutan sa lahat ng ating problema. Lapit ka lang sa Panginoon. Ipagtitiwala mo ang lahat ng iyong kabigatan. God is good. His grace is always around. Maraming Diyos, maraming salamat po ngayong hapon. Nandito po ang mga anak ng ito nagsipagpasya. Humingi ng biyaya at tulong sa inyo. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Malaki po ang magiging impact pag-uwi nila sa mga kabataan ito. Magsisimula silang mag-iba at makikilala si Kristo sa buhay nila. Panginoon, kayo na po magpala. Kayo po ang tumulong sa kanila. Mahirap po ang maging kabataan sa panahon mo. Pero wala pong imposible kapag hinawakan niyo ang kanyang buhay. Salamat po. Ipalain niyo po bawat isa. Salamat po sa mga pastor, mga may bahay niyo na nagpasya na magkaroon ng ganitong uri ng pagtutulong. Salamat po ngayong hapon. Salamat sa inyong kabahitan sa aming buhay. Thank you, Lord, for your presence.
po yung aming nadalangin at pinagpapasalamat sa inyo ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all. Thank you so much. Okay, salamat. Amen, no? To God be the glory.